Ayan, so sang-ayon ba kayo mga kaibigan na sampahan ng kaaso ng mga residente po ng Forbes Park itong si Congressman Kiko Barsaga? Okay, so are they serious mga kaibigan? Kesa kay Martin Romualdez na very obvious no yung kanyang ginawang pagmamanipula sa pambansang budget no ng bansa. So, pinoprotektahan ba nila itong mga corrupt officials na ito? Kagaya ni Saldico at ni Martin Romualdez. So, eto no, para sa kaalaman ng lahat. Obviously, itong mga mayayaman na ito, kaya sila nandyan sa Forbes Park, may mga negosyo yan. May mga negosyo yan dito sa Pilipinas. Okay? And isa sa mga dahilan at nakikita natin baka itong mga negosyanteng ito hindi nagbabayad ng buwis ng tama, 'di ba? Kaya ganyan na lamang yung pag support nila kina Saldico at ni Martin Romualdez, 'di ba? So are you serious na idedemanda ninyo itong si Congressman Kiko Barsaga? Okay, so mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, sino ba ang dapat imbestigahan dito? Si Kiko Barsaga or si Congressman Martin Romualdez? 'Di ba? Okay, so isa-isahin natin. Kung hindi po pinamunuan ni Kiko Barsaga ang rally noong October 12, hindi natin makikilala at hindi natin makikita ang tunay na kulay ng mga men in uniform o mga militar, no? Very obvious, kitang kita po ng ating mga mata ang naging pagsuporta ni DILG Secretary John B. Remulla. Akalain nyo mga kaibigan, nandoon na siya kaagad sa Forbes Park at pinabantayan no ang gate ng higit 2,000 na mga kapulisan. Can you imagine? Takot na takot sila eh. So, yan ba yung sinusuportahan nila yung taong bayan? Yan ba yung sinusuportahan nila yung taong bayan? O sinusuportahan nila sina Martin Romualdez at Zaldico? Okay? So, kung sino dito yung dapat imbestigahan, para sa akin si Martin Romualdez. Kasi ilan na po sa mga witnesses ang binanggit po yung pangalan ni Romualdez. O mga Diskaya, sino pa? Orly Gutesa. So yun lang guys, no? Gising-gising kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Sa mga anti-Duterte dyan, isipin ninyo ang kinabukasan ng inyong mga anak. Huwag yung sarili ninyo. It's very obvious. Napakalawak na po ng corruption. So maganda po yung naging pamumuno ni Kiko Barsaga. Bakit? Yun po, una, nakita natin ang kulay kung sino nga ba yung pinaglilingkuran ng military forces natin. Very obvious kasi involved din, may mga tanong din sa mga military forces. Una, sa Armed Forces of the Philippines na kung saan ang Chief of Staff ay si General Romeo Browner Jr. Nakatanggap di umano ang AFP ng 15 billion flood control project. So ito po ay inilagay nila at pinangalanan na bilang AFP Ghost Project. Di ba? So sa PNP naman, ayan, mula noong 2022, ilan yon? Milyon yung napunta. And latest is 500 million
500 million mga kaibigan. Ang malupit pa nito, inamin ni John B. Cremulya. O, di ba? So, hindi, ewan ko na lang, no? Ewan ko na lang. Sa mga ebidensyang ito, hindi pa ba sapat sa tingin ninyo? Yung involvement ni Martin Romualdez, hindi pa ba sapat? Eto na nga, nung hindi po dumadalo sa mga imbitasyon itong si Martin Romualdez, ang ginagawang state witness ay si Diskaya. Pero nung dumating siya, biglang sabi ng mga Diskaya, hindi na sila makikipag-coordinate o collaborate o makikipagtulungan. Anong dahilan? Dahil lumabas na si Martin Romualdez, dahil natakot na, tinakot na ang mga Diskaya o sinabihan ng mga Diskaya, oh, Curly, 'di ba? O wag na kayong magsalita, andito na ako. Wag kayong mag-alala. Ililigtas kita. 'Di ba? Ililigtas ko kayo. Kasi ako na yung magiging state witness, tumahimik na kayo. 'Di ba? So nakapagsalita na itong mga Diskaya, sila Curly at Sara Diskaya. Tapos bigla-bigla hindi na makikipag-collaborate, hindi na makikipagtulungan. Ano 'yun? 'Di ba? So, kayo guys, ano sa tingin ninyo? Dapat bang makulong itong si Kiko Barsaga o si Martin Romualdez?